Naghahanap og tablet nga 14K lang na nanay SIM card? So sorted jud kay mo kay bago lang na-release ang Realme Pad 2 and ato ning review. Let's go! Hi guys, Kyle ni from Davao Tech Reviews / Barato Vlog and bagong tech channel di ay nako ni siya. Dugay na ko actually nag-review og tech and gadgets pero nabisi lang ko so karon lang ko naka-resume. Special thanks kay Wiltelcom and Realme SM Ecoland. Dito na ko ni siya napalit and nice kay lang service dito. And special thanks di ay kay EFZ Davao para sa akong gaming chair. Pwede kayo para sa tambok. So continue ta. If i-compare di ay ni mo ni sa Realme Pad 1, mas daghan nig upgrade guys. Better battery, better performance, fast charging, anang pinaka-importante for this price, na siya 4G LTE, mabutangan og SIM, and expandable pa jud up to 1TB of storage. Yang amazing kay 13,999 lang ni guys, or around 1,600 plus if i-home credit nimo para dili bugat. So ako ni ginagamit for pila na naka-days ang atong i-unbox para makabaluta unsay sa sulod. So mao ni ang box, once ma-open nimo malipay jud mo kay nai-appeal na 33 watts charging brick and fast charging cable included sa package. Na siya SIM ejector, na ato tong mga papel-papel and ang atong Realme Pad 2 device. So ato i-check iyang design. Polycarbonate na siya guys, dual tone finish, na siya isa ka part na smooth metallic texture, and isa ka part pod nga brushed metal texture nga dili fingerprint magnet. So dili maglama-lama ang imong tablet, especially if nakay kids na mo gamit ani. In fairness guys, solid iyang build, sturdy iyang feeling despite being slim at 7.2mm lang. Flat iyang side, similar sa mga newer iPads, so dali ra siya magunitan. Sa likod na siya dual camera, pero isa ra jud na siya guys. 8MP na siya nga camera, pero at least social tan-awon kay feeling dual cam. And mao ni ang sample sa iyang images. Dili man jud ka mo expect na super nice ang iyang camera, pero somehow klaro siya. So guys, mo niyang video sample sa Realme Pad 2 face. And na po siya front camera nga na siyang longer side and nice nga na siya diha kay if mag-online class ka or na kay Zoom meetings, naka-landscape na siya and centered kayo ka. Okay man po diyang kuha even at low light. Not the best pero okay na and functional na siya. So at the bottom part, you can actually see the Type-C port and the quad speaker setup. Yes guys, quad speaker siya. Both left and right na speakers. So if magdula ka, dili matabunan sa imong kamot ang speakers, and if mag-movies ka, balance na ang distribution sa sounds. Usog po siya actually. Here's a comparison versus akong iPad sa volume. For me, importante jud kayo ang volume sa tablet kay majority of the time ginagamit nimo siya for media consumption. Unfortunately guys, wala siya headphone jack. Pero sige lang, at least barato naman ang mga wireless earphones karon. So don't forget to like and subscribe kay mag-review tag mga barato and sulit nga wireless earphones soon diri sa channel. So abang-abang lang, basig di ay Wiltelcom. And finally guys, the SIM tray nga mabutangan og nano SIM card para maka-LTE ka. And expandable pod nga memory storage up to 1TB. So maski mabutang ka games, apps, karo pod mahurot nimong 1TB no. So guys, nganong importante kayo ang naay LTE? As long as naay data, maka-internet ka sa imong tablet. So maski nag-school ka, nag-work, nakasagawas, nag-travel ka or nakasabas, as long as naay 4G signal, maka-internet ka sa imong tablet. Dili pod ka sigig hotspot sa imong phone, so dili siya malobat. So advantage kayo nga naay LTE. For its price, sulit na kayo. So since tablet man i-check na to ang screen. 11.5 inch na din siya guys with 2K display, 120Hz and IPS panel. Nganong advantage ang IPS panel? Usually ani nga price na pa sa mga TFT LCD ang screen sa mga tablet. Pero kani IPS na, so mas vibrant and accurate ang colors, which is very important if gamiton nimo siya sa work or sa vlog. And ang isa po sa advantage IPS is ang iyang viewing angle. So maski asa ka mo tan-aw sa iya ha, klaro siya. If makabantay ka ng screen na if sa side kay di na maklaro, o na mga TFT LCD. So nice siya pang movies, maski asa ka magtan-aw, klaro imong view. Kani guys, dili ni siya gina-check sa uban, pero importante kaayo nga ang screen niya pahaba. So almost 16:9 jud ang iyang aspect ratio, which is majority sa mga movies and YouTube mao nang size. So if magtan-aw kag movies or YouTube, full screen jud siya. And makita nimo nga walay kayo bar sa top and bottom. So importante kayo ang aspect ratio for me. So tapos na sa screen, performance na punta guys. If nag-ask mo sa ako if magamit ni sa school, sa work, or if gamer ka, akong answer is yes. So ang processor ani guys is MediaTek Helio G99, which I consider mid-range pero majority sa games and apps makaya na ani as long as dili po nimo i super ultra imong games and graphics. Medium to high graphics settings
good enough na siya. Di na po nakareklamo for the price, oy. So mag-sample ta sa ML, no problem kayo guys, kaya kayo. Sample po ta sa COD Mobile, smooth po siya guys, naka-medium setting niyang max, pero walay lag, walay hang, kaya kayo sa Realme Pad 2. So try po tag Roblox guys, daghan nag-request ani sa akong mga kids. Smooth kayo siya, walay lag, so di ka kalit mahulog, and kaya kayo eh. So mag-as mo nga nung smooth. Kay kani guys, for 13,999, naana ni siya 6 gig of RAM. Yes guys, kanang 6 gig na legit. Dili siya katong mga bago karon nga 4 gig RAM lang, tapos na i-plus nga 4 gig daw. Which is okay man po to. Pero kani guys, 6 gig jud ang iyang default na RAM. And maka-add pa ka atong plus 6 gig na VRAM, so around 12 gig of RAM na siya. So mao nang smooth jud iyang mga games, pwede ka mag-multitask. So kaya ba ni for work? Yes guys, diri ko nag-edit og video sa akong Barato vlog using CapCut. So may Samsung S23 Ultra nga phone, dito ko naka-video na gina-transfer na nako diri via Nearby Share. And paspas man pud siya, unreliable. More siya airdrop for Androids. So diri na ko sa tablet nag-edit. On so far, wala ako naka-encounter of problems and lags and naga-close ang app. So for me, Helio G99 plus 6 gig of RAM, kaya kayo mag-edit. Maski high quality videos. And actually guys, mas paspas ko matapos diri sa tablet if mag-edit. Kay mas dako ang screen, mas dali i-click og buttons versus sa akong cellphone nga gamay lang og screen. So if vlogger ka o video editor, nice kay ni siya sa backup device, pwede na ka sige dala-dala og laptop. And isa sa akong ginaka-amazingan pod, wala kay siya bloatware. Usually mga budget devices, daghan na sila bloatware. So super clean yung UI, direct to the point without any clutters. So good job ana, Realme. So unsa pay mas importante? Sa battery na po guys. So impressed kayo ko kay 8,360 mAh nga battery ani sa Realme Pad 2. So around 2 days lang ka mag-charge if normal user ka. Pero if heavy user ka or gamer, kaya gihapon niya 1 day of heavy use kay dako kay siya battery. So again guys, 8,000 plus mAh battery, and on paper, pwede ka mag-watch og movies or videos for 17 hours straight. Yes guys, 17 hours. So dili ka travel, naga-bus ka or naga-plane, and almost whole day nimo siya magamit nga dili maglobat. Amazing kayo no? And napod siya pakapinpod nga 33 watts charger, 2 hours full charge na for 1 day of use. Amazing kayo no? So again guys, Realme Pad 2, 13,999, 6 GB of RAM, 128 GB storage, expandable up to 1 TB if naka SD card. With LTE support, mabutangan og SIM, pwede ka maka-text, pwede ka maka-call, pwede ka maka-data, pwede ka maka-mobile internet. Goods na kaayo. Actually, dugay na ako gusto mo palit og tablet, pero wala pa lang tablet nga ni sulod sa akong budget, except atong mga Samsung Galaxy Tab Ultra S9, which is around 85,000. Yes, dili ka mag-expect na mo equal ang performance ani. For sa 13,999, gwapo na kayo siya, gwapo display, and then bago po siya guys. And if yung home credit di mo, naka-avail man ko katong low down payment ni home credit, so around 1,000 lang akong gi-down. So i-check in yung local dealer sa Realme, SM Ecoland, or Wiltelcom, kay nasa lang yung mga home credit dito. Around 1,600 lang siya monthly for 9 months. Pero dili kayo bugat sa bulsa. So that's end our quick review. Daghan patag follow up sa Realme Pad 2. Follow and subscribe lang. And for more gadget and tech reviews, follow lang kay Davao Tech Reviews. Ako na'y bahala sa inyo. God bless guys, and thank you for watching. Bye!